Ito na po yung ating palayan. Yan po yung 222 at ito po yung hybrid. Ang hybrid po na yung galing sa Bayer, RAC yata yung pangalan nito. Hindi lang ako masyadong sigurado. Dito po sa parting ito nung nakaraang siguro March, April, May. Ito yung tinamnan natin ng okra. Kaya ito ay talagang hindi na control yung paglaki ng damo, kaya maraming damo ito dati. Kaya ngayon na lumalaki itong ating palay ay napakaraming damo. Tingnan po ninyo. Yan po yung mga damo. Nagpatubig po tayo dito kahapon, ngayon po ay Lunes. Noong Biyernes po ay nag-spray po tayo ng herbicide na Pinale. Nagyayelo po sila, kaya ako pinatubigan sila kahapon para matulungan yung herbicide, yung epekto niya ay lumakas para mamatay itong mga damo na ito. Mahirap po kontrolin yan kung hindi kung lalaki yan, talagang hindi na mapapatay na kahit anumang herbicide na gagamitin. Kaya titignan natin kung kaya pa yan ng Pinale. Sa susunod na video, papakita po sa inyo kung ano ba ang mangyayari sa mga damong yan. Eto sa kabila, hindi ko masyadong problema ang damo. Dito lang sa may hybrid na kan. Magkuha na to. Mahigit 2 linggo na to. Buhat nung inalipat tanim. Pero mahigit 1 buwan to nung siya ilipat tanim. Kaya hindi ko alam kung kakapal pa yan. Ito naman yung ating variety na kan. Iba yung itong variety 222. Malinis po siya dahil ito yung pinagmaysan natin. Dito tayo umanin yung huli. Dito natin inani yung 3 tons na mahigit. 3,000 square meter po ito. Mas malinis po ito dahil nung tinamnan ko ito ng mais, 3 beses ko ito inisprehan ng pamatay damo. Kaya walang lumaki sa mga damo, walang walang namulaklak at siyempre hindi kumalat yung butil, walang nabuong butil, kaya kokonti po yung dito. Ang ginamit ko po dito yung push herb dati. Exactly siguro 1 linggo nung ito ay inisprehan ko ng push herb. Ang push herb ay maganda na herbicide kung mabababadan ng tubig yung inisprehan nyo ng push herb. Pagkatapos ng 3 araw na kayo mag-spray ng push herb ay bababaran nyo siya ng tubig. So makikita nyo po na bihira yung mga makikita nyong damo. Malinis po ito. Kaya ang gagawin ko dito ngayon, papalakiin po siya para nang mabilis para makuberan po yung mga damo. Dahil dito wala kaming irigasyon. Yung mga tubig-tubig na yan, ulan po yan ng malakas kahapon, kaya nagkaroon ng tubig na yan. So sa kabila, doon sa unang pinakita natin, pinatubigan po natin yon. Kaya lang, pagkatapos natin magpatubig, dumating yung napakalakas na ulan. Kaya makikita po ninyo, tubig-tubig po dito ngayon. Na-sprayan na po natin ito ng anaa. At ang plano ko linggo-linggo ito bibirahin ng anaha para mabilis siyang lumaki at lumago para hindi makahabol itong mga damo. So sa mga nagtatanong siguro sa inyo kung ano ba yung magandang pamatay damo, dahil alam ko problema natin ngayon yung damo dahil bihirang ulan, lalo yung mga upland. Okay lang yung mga may irrigation, hindi nila masyadong problema yung damo kasi makokontrol yan sa pamamagitan ng pagpapatubig at pag-alis ng tubig. Hindi naman kasi maganda na na ibabad natin sa tubig, hindi siya kakapal. Kagaya nung isa kong palayan doon na binabarang ko ng tubig ng 1 linggo, tapos inalisan ko na ng tubig kasi pag nakababad siya sa tubig, hindi siya poporma, hindi siya gaganda. Mas maganda na patubigan natin siya siguro steady na 2 araw, 3 araw, at tapos alisin natin yung tubig para na makontrol yung mga kohol, kasi lalo pag ganito pang maliliit, aakyatin yan ng kohol, uubusin yan ng kohol kapag nababaran yan ng tubig. Buti dito wala nang tubig pero yung mga damo nagsusulputan. So yun naman ang hindi maganda. Sa may tubig, ang problema mo naman doon,
yung hole. Kaya ang gagawin mo kapag marami kang tubig, i-control nyo yung tubig. Patubigan nyo ng 2 araw, 3 araw, tapos i-drain na naman yung tubig. Kung makokontrol po ninyo yung tubig. Pero gumawa kayo ng paraan para makontrol yung tubig para mas magandang yung palay, mas malalaki at mas mabulas. Kasi ang kailangan ng palay hindi lang naman abono, herbicide at saka yung mga kundi kailangan din niya ng dapat magaling kayo, alam niyo yung tinatawag nating water management. Hindi puro tubig dapat dahil hindi siya nakakahinga, hindi pumapasok yung oxygen sa lupa kapag puro tubig. So kailangan pabaran, tapos alisan ng tubig para medyo makahinga yung ating halaman, mas maganda, mas malalaki at mas marami siyang ibubunga. Mas kakapal po kasi siya kapag hindi siya nabababaran ng tubig. Kaya kung kayo yung mga tanong tungkol sa farming, tungkol sa lalo-lalo tungkol sa pag-aalaga ng palay, wini-welcome po natin. At salamat po sa mga mga nag-join sa ating channel. Marami po tayong natutulungan sa inyong pag-join kasi yung pong ating kinikita dito dinodonate po natin. Sa katunayan, tayo ay nagpapatayo ng ngayon, religious hall na building para gamitin ng mga bata. Patuloy lang kayo sa panonood, pagsubaybay sa ating mga ina-upload. Lalong-lalo na ngayon, panahon ng palay, matutulungan ko kayo, magagabayan ko kayo kung kayo ay manonood at pag-aaralan yung ating mga ginagawa, yung ating mga sinasabi. Itong almost mahigit kalahating hektarya ang nailagay ko po dito after 1 week na nailipat tanim, mahigit pong siguro isa't kalahating bag ng urea, siguro sabihin na natin mga 75 kilos yun. So ipapopormahin muna natin bago natin ilalagay ulit. Ilalagay natin yun bago ito mag 60 days, lahat ilalagay po natin kasi after 60 days hindi na po kailangan ng palay. Kagaya ng sinasabi ko sa mais, hanggang 20 days lang yon at 40 days yung pag-spray ng foliar. Kasi kapag lalampas pa doon, hindi na kailangan ng mais. So ito naman dito sa ating sa ating palay, hanggang 70 days lang yung pag-spray ng foliar. Lampas doon, hindi na magagamit o hindi na kailangan ng palay. So itong mga stage na ito, dapat mag-abono tayo, maglagay tayo ng foliar fertilizer para may pampagana sa pagkain ng abono ng ating palay o halaman. So maraming salamat sa inyong panonood. Tumutok po kayo at balik po kayo sa ating channel para mas marami kayong malaman, mas gumaling kayong farmer at siyempre kikita kayo ng malaki. God bless po!